Yo, what's up dyan yung mga tol? Welcome back po muli sa aking channel. Ang pag-uusapan pala natin ay yung laging tinatanong sa akin. Importante to mga tol at sana panoorin nyo to para magkaroon kayo ng konting idea. Unang-una, pag-uusapan natin yung assume balance na inaalok ng mga malalaking kumpanya. Yung kumakalat yan sa Facebook. Pangalawa naman, yung mga fixer ng mga laganap na naglalakad ng prangkisa ng ating sasakyan para yung sasakyan mo may pasok dito kay Grab. Pag-usapan natin mga tol, pakinggan nyo to para magkaroon kayo ng konting idea lang naman. Para hindi kayo maloko kung sino man. So ito mga tol, unahin natin yung mga kumpanya na nag-aalok ng assume balance na Grab ready na. Una-una mga tol, rerektahin na kita. Ang pa-assume po nila sa mga sedan ay nasa 200 to 250,000 mga tol. Sa 6-seater naman, ang pa-assume naman nila doon ay nasa 300 to 350,000. Napakalaki mga tol. No? Ito ay isipin mo mga tol. Yung sedan, kagaya ng Mirage, kung kukuha ka niyan sa kasa, kung minsan may promo, 0 down payment. Tapos ipapa-assume nila ng ganong kalaking halaga, 200. Diba? Ang laki, diba? Ito, isipin mo. Pag kinuha mo yun mga tol, yung assume balance na yun, rekta, makakabiyay ka agad. Walang ano yun, walang halong biro, makakabiyay ka agad. Ginagaranti nila sa inyo yun na, sabi doon nila, 3 to 1 week, makakabiyay ka na mga tol. 1 to 1 week, yan, makakabiyay ka na. Magulo no? 1 linggo o 2 linggo, makakabiyay ka na. Ganun lang po sa madaling salita. Yung mga tol, isipin mo, kukuha ka ba ng assume balance na halagang 200 to 250,000 o ikaw na mismo ang kukuha ng sasakyan sa kasa at i-apply mo kay Grab? So abang ko yung sagot mo mga tol, nasa sayo na yan. Pero hindi lahat na nag-a-apply kay kasa o dito sa mga kasa mga tol, hindi lahat na nag-a-apply dyan na-aprobahan po ng sasakyan. Totoo po yun. Kasi sa kasa kasi napakarami po requirements. Totoo po, kailangan may business ka dyan. Kailangan hindi bababa ng 50,000 ang income mo monthly. Pag bumaba dyan mga tol, bumagsak, asahan nyo na, hindi ka papasa. 100% po yun, hindi ka papasa mga tol. At saka napaka-importante dyan yung DTI. Kailangan meron kang DTI para maprobahan ka dito kay kasa at makakuha ka ng sasakyan. Hindi po basta-basta yun, napakahirap po mag-apply dyan. Ngayon, dito naman sa mga assume balance, napakadali po talagang mag-apply at ma-aprobahan. Kung meron ka lang valid ID, proof of billing, at yung source of income mo, mabilis lang po. 1 day lang, approve, release agad kung meron kang pan-down. Ganun po ang kagandahan dito sa mga assume. Kaya nga, kung mapapansin nyo mga tol, napakarami po talagang tao na kumakagat yan sa mga assume na yan. Kahit naman ako, yung sasakyan ko, assume lang to mga tol, pero ang kagandahan ng sa akin, kakilala ko yung may-ari. Kaya nga sa mga nakaraan kong vlog, ingat po kayo sa mga nagpapa-assume ng sasakyan. Baka madali kayo mga tol. Lalo na hindi nyo kakilala. Gumawa kayo ng kasulatan kung sakaling ano man mangyari, meron kayong hahabulin sa kanila. Kasulatan mga tol, ipanotaryo nyo para may laban kayo. Kasi yung nangyari kasi sa pinsan ko, kwento ko lang mga tol, sandali lang ha. Yung pinsan kong buo, kumuha po ng ban yun, assume. Ngayon, yung may-ari na pinag-assuman niya, hindi po hinulugan ng 7 months. Bali ang nangyari, yung pinsan ko yung naghuhulog dun sa tao, hindi sa bangko. Kaya yun yung malaking pagkakamali niya mga tol. Ito kasing akin, sa bangko po ako naghuhulog. Totoo po yun, sa bangko po ako naghuhulog. Bali, pinapadala lang ako ng kakilala ko ng statement na pinaghulugan nito. Kaya, no worry mga tol. Bali, 1 taon ko na palang nahulugan to. So, ganun lang mga tol. Ingat kayo doon at mahal po. Pero kung meron naman kayong extra money at wala naman kayo sapat na requirements, kagatin nyo na yung assume balance. Pwede na yan. Basta sa kumpanya. Huwag doon sa mga tao-tao lang mga tol. Kasi, kapag sa tao-tao lang at nagkaroon ng problema, lalong-lalo na sa prangkisa ng inyong sasakyan,
tas hindi sumipot at hindi kayo tinulungan, wala po, kawawa po kayo dun mga tol. Kaya siguraduhin nyo lang mga tol, na yung sasakyan na inassume nyo, dun mismo sa may-ari, yung first owner. At pag nagkaroon ng problema, pagdating sa mga requirements, ay hindi kayo tatalikuran, hindi kayo tatakbuhan. Sayang po kasi ang pera nyo dyan eh. Totoo po yun. Wala pong pakialamang bango niya mga tol. Napunta sa inyo, hatakin sa inyo, tapos magpapaliwanag kayo na, bakit hinulugan ko naman to ito yung may-ari oh. Walang pakialam yung mga tol, baka mamaya kasuhan pa kayo ng bango na yun. Bawal kasi yung ganun eh. Kailangan kasi kapag kukuha kayo ng assume, kailangan alam po ng bangko yan. May ginagawang settlement yan mga tol para maging legal. Panoorin nyo na lang sa ibang vlog mga tol, pero totoo po yun. May napanood kasi ako niya na isang HPG na nagpaliwanag tungkol dyan sa assume. Masailan po yan mga tol. Maliban na lang kung kakilala nyo at pinagkakatiwalaan nyo mga tol. Kaya wala tayong magiging usapang mahaba dyan. So yun, sana nagkaroon ka ng idea nun. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa last, pangalawa. Yung mga naglalakad na mga fixer dito kay Grab, papunta kay LT Barbie mga tol. Meron yan, totoo yan. Lalong-lalo na dyan sa mga sa Sampaloc, Manila. Sampaloc, Manila yata yun eh. Marami dyan mga tol, totoo po yun. Na pag meron kang ang priority dyan mga tol, mga bagong sasakyan po. Hindi po priority dyan yung mga luma. Totoo po yun. Magsasayang lang kayo ng pera. Pag luma na yung sasakyan, kasi ang priority ng Grab at tinatanggap ng Grab mga tol, pati Joycar, 2020 pataas. Pag 2019 pababa, hindi na po ina-entertain yun eh. Halimbawa, nagpalakad kayo ngayon, 2019 yung sasakyan nyo, pinalakad nyo, wala na. 2019 na, hindi na pasok. Makakakabiyahe man kayo niyan, pero ilang buwan, deactivate na rin kayo. Sayang lang mga tol. Kaya kung ako sa inyo, kumuha na lang kayo ng bago. At yung mga naglalakad, totoo po yun, at ingat kayo doon. Huwag po kayo basta-basta magtiwala sa mga nagpipixer o naglalakad ng mga tawag ito, prangkisa ng inyong sasakyan. Ingat kayo dyan mga tol, maraming nabudol dyan. Meron nga ako naging kasabayan doon nung nag-onboarding ako doon kay Grab. May 5 doon na nagrereklamo na bakit daw hanggang ngayon di pa sila na-active sa Grab. Kaya so nagbayad naman daw sila ng ganitong halaga. Sinagot sila nung yung taga Grab. Sabi, ma'am, sir, marami pong reklamo na kagaya nyo na nagpalakad daw po pero hindi naman. Kumbaga tinakbo yung pera. Wala silang habo, wala na, sayang pinagpaguran. Kaya ingat kayo dun mga tol. Ang may papayo ko sa inyo, kung gusto nyo talaga pumasok sa Grab, magtanong kayo sa mga datihang Grab driver. At meron silang kakilalang ganon, yung legit na naglalakad mismo ng papeles. Yung legit talaga na naglalakad mga tol. So ganon lang mga tol. Sana nagkaroon kayo dito ng konting idea at nasagot ko yung mga katanungan yung mga tol. Sa mga meron pa lang followers ako doon. Follow niyo ako sa Facebook page ko, Tong Beach Official mga tol. Follow niyo naman ako doon. Marami akong update at mga tutorial at tips na ina-upload ko palagi doon. Araw-araw pa ako nag-upload doon. Dito sa YouTube medyo hindi na gaano ako nag-upload dito mga tol eh. So ganun lang mga tol. Ingat lang kayo dahil yung pera na hawak natin ngayon, yan pa pinaghirapan natin. Hindi po yan basta-basta na natin napulot kung saan-saan. Yan po, bago po napunta sa ating mga kamayan, dugot pawis po ang ating pinuhunan para makuha natin yung ganyang halaga. Kaya pag-ingatan nyo mga tol, yung pera kung meron man kayo ngayon. Ingatan nyo mga tol. Huwag po kayo basta-basta o magpapaano sa damdamin na nakita nyo lang maganda sasakyan gagrab nyo na. Huwag ganun mga tol. Magtanong kayo sa mga expert, magpasama kayo mga tol at para maging safe at hindi kayo maloko ng sino man. So ganun lang mga tol. Maraming salamat at ingat kayo dyan palagi. God bless po. Bye-bye. Sana subscribe nyo ang mga tol kung napanood mo to at bago ka lang dito sa YouTube channel. Ingat at thanks for watching.